Yun, so what is up guys? So para dun sa mga nagtatanong about sa aking High Wizard build. So simulan natin. Quick tutorial lang to para dun sa mga gustong mag-build up ng sarili nilang High Wizard. And disclaimer lang, yung build na to is squishy build siya. So dun sa mga players na hindi mahilig sa mga malalambot na characters. So hanap na lang kayo ng ibang guild na babagay sa gameplay ninyo. So simulan natin sa stats. So matik naman 'yan, patataasin natin dito is intelligence kasi dito tayo kukuha ng damage natin. So kung mapapansin nyo, meron akong dexterity dito. So kaya ko lang kinuha yung dexterity is para lang makuha ko tong variable city and yung fixed city para mag 60% siya. So once na na-achieve nyo na to, goods na yan. And then the rest, it's either kung gusto nyong ilagay sa lock or ilagay nyo sa bit. So ako kasi, since sabi ko nga medyo malambot tong build na to, I prefer na ilagay ko na lang siya sa bit para kahit papano magkaroon ako ng counting HP. Ayun. So, kung mapapansin nyo, may nakalagay sa akin dito is Bolt Psych. So, galing kasi ako ng professor and then nag-isip ako ng ibang class na pwede kong lipatan. So, lumipat ako ng High Wizard. So, punta naman tayo sa skills. So, sa skills, actually, sa High Wizard kasi, tatlo lang yung kukuhanan nyo ng pinakamalalakas na skills or tatlo lang yung skills na magagamit nyo talaga dito na for damage. What I mean is dito kung mapapansin nyo, pinagsama ko na siya sa isang preset, Meteor Storm and then Storm Gas. So tingnan nyo na lang yung mga prerequisite skill para lumabas yan. And then syempre yung Tetra Vortex, huwag nyong kakalimutan yan. And then yung ibang build, gumagamit sila ng Quagmire. Pero ako, dati gumagamit ako pero ngayon nagpalit na ako. So, level 3 na lang yung Quagmire ko para ma-achieve ko yung sa isang preset ay dalawang skill yung dala ko. So, Meteor Storm and then Storm Gust. So, syempre automatic naman yan sight. And then, sa High Wizard naman, kunin nyo yung Gravity Field. So, optional yung Gravity Field. So, if ever na may mga kalaban tayong ghost, and then mga undead, so malakas yung Gravity Field doon. And then, wag mawawala itong Mystical Amplification. So, magic attack yan, magic damage, Soul Drain para sa SP. So, ito explain ko to kung bakit napakahalaga nito para sa build na to. So, and then Gambantin. So, Gambantin is pangtanggal ng mga traps. Then, yung mga, hindi ako nagkakamali, kahit mga land pro, kaya nitong tanggalin. Pati yung iba pang mga skills na nasa sahig. And of course, yung teleport natin, syempre hindi pwedeng mawawala yan. At the same time, itong element control. And lastly, itong element awareness, matic naman yan, for damage yan. And then, dito lang talaga ako nakulangan. So, element resistance. So, pwede nyo laruin kung gusto nyo, kung ayaw nyong gusto nyo tanggalin to, Ganbantin, lagay nyo rito sa element resistance. Or kung gusto nyo bawasan tong gravity field, lagay nyo rito sa element resistance. Kasi dito talaga sa build up na to, para sa akin, ang main skills talaga na gagamitin mo dito is Meteor Storm and Storm Gas lang talaga. So, yun. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin. Okay? So, punta naman tayo sa settings. So, itong settings na to, actually wala to. Wala to. Ang inilalagay ko dito is pag PvP, gumagamit ako ng smoky card. So, dito ko siya nilalagay. And then, yan lang. Hindi ako gumagamit ng second page kasi kapag nasa PvP ako, medyo marami ng pindutin. So, hindi ko na napapalitan yan. So, itong first page lang talaga yung nagagamit ko. So, yan. And then, sa auto, ayan. Pagka PvE, ayan lang yung laman ng auto ko. It's either Storm Gust or Meteor Storm or Gravity Field yung ini-auto ko.
Pero kapag PvP naman, ang nilalagay ko dyan is energy coat, sight, and then gunbantin. So yung gunbantin automatic siya. Once na may nakitang, kunwari naka-auto ka sa PvP, then may nakita siyang kung anong mga nasa sahig, automatic lalapitan niya din tatanggalin niya. So kaya ako din siya nilagay sa auto kasi matagal din naman kasi yung cooldown niya, so it's mas okay lang sa akin na mas prepare ko lang na i-auto na lang siya, ganun. Okay? So sundan natin ng eto, matik na naman to, alam niyo na yan. So wag niyo nang unahin yung pet skill, unahin niyo na lang tong mga nandito sa taas. So syempre, ang pinakamalaga dyan, itong dalawa, kung gusto niyo talaga ng damage. Again, ulitin ko, napakalambot ng build na to. So, kasi, bakit siya malambot? Ito ang dahilan niyan. Ang gamit kong weapon is yung Nether Post Dawn Stop. So, ito yung 200. So, it means, hindi ako makakapagsuot ng secondary, like shield, just like this. Hindi na ako makakagamit niyan. Pero, ang kapalit naman yun is sobrang taas na damage. Papakita ko sa inyo kung bakit. So, mapunta muna tayo dito sa ornament. Ornament muna. Simulan ko sa ornament. Okay, so, since ito nga yung gamit kong build, ito yung kanyang ornament. So, yung Nether Force. Ito yung tinatawag naming SP build. So, kung mapapansin nyo dyan, every 10 points of max SP, increase magic attack by 1, calculated up to maximum of 45,000 max SP. So, yun, every 10 points ng SP mo, tataas yung iyong magic attack ng 1. Maximum siya hanggang 45,000 max SP. And then the rest hanggang dito. Puro 4 SP talaga lahat yan. So, itong build na to is magpo-focus tayo sa pagpapataas ng SP. So, para siyang pwede ko i-alin tulad sa champion, like kagaya nila, 'di ba, nagpapataas sila ng SP. So, parang ganun. Next is dito sa ating sprint set, sa armor. Dito sa tatlong to. So, Matic sprint set 'yan. Nagtry ako dati, ginamit ko itong Goibne. Kasi kung mapapansin nyo, nakalagay dito is max SP 8%. Samantalang dito sa sprint set is 5% lang. So, tinry ko yan. Naggamit din ako nitong Goibne dati, pero nung nag-damage test ako, talagang sprint set talaga, mas mataas yung damage output talaga ng sprint set. So, yun. Okay. Balik tayo sa backpack. Then, cards. So, balik cards naman tayo. Okay. So, simulan natin sa weapon. Weapon choice, depende to. Depende sa kalaban. Alam niyo na naman yan. Matic na yan. Race, element, and then size. So, mas preferred ko is one size and one race. Hindi ako masyadong gumagamit ng element cards. Mas gusto ko yung bigay na damage output nitong dalawa. Pero may nagsasabi na mas maganda daw ang dalawang size and then, dalawang race and then one size. Mas okay daw yun. Kasi, kung mapapansin nyo, ang race cards kasi, ang bigay niya is mataas compare sa mga size cards like that. Mababa ang bigay niyan. Kaya kung mapapansin nyo, meron ako ditong illusion card ng Dracula. So, bakit ko to kinuha? Kasi, ganda ng unique effect niya. The casting time won't be interrupted when you receive damage. So, ang casting time ng aking mga skills is, simulan natin sa Meteor Storm. Ang Meteor Storm ko is 0.7 seconds. And then, Storm Gas ko is 0.8 seconds. And then, itong aking Gravity Field is, kung di ako nagkakamali, 1.2 seconds. So, yung ikling seconds na yon, yung ikling panahon na yon, pag naka-receive ka ng mataas na damage, talagang nakakancel yon. So, nakaka-bad trip yun. So, sobrang ikli na nga lang nung casting time, makakancelan ka pa. So, I suggest na kumuha kayo nito. Okay. Kumuha kayo niyan, Dracula card. So, 2,500 sa card shop.
Illusion, kahit illusion lang okay lang yan. Hindi mo naman kailangan ng sobrang ano. Kasi hindi, mahirap naman talaga kumuha ng tunay. Okay? So, yun. So, konting tip lang din sa mga beginners na player. Gamitin nyo to, sobrang useful ng album belt. Ayan. So, makakapaggawa kayo dyan ng mga preset nyo sa mga cards nyo. Just like, for example, yung akin. So, yung mga yan is for TON yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then for PvP. Hindi pa ako nagagawa ng iba kasi madalas ito lang naman talaga yung ginagawa ko. Hindi pa ako gumagawa ng preset for Jupe and sa iba pa. Just like Team Donjon, Freya, hindi pa ako nakagawa nun. Ang ginagawa ko pa lang is itong for TON lang kasi yun yung madalas na ginagawa namin eh. Okay. So balik tayo. Okay. Simulan natin dito sa ulo. Ay, sorry. Dito pala sa armor. So armor, it's up to you na kung anong gusto nyo. Maraming pwedeng gamiting card sa armor. Pwedeng mag-HP, pwede kang mag-defense, pwede kang mag damage reduction to race. Pwede, bahala ka na. Depende yan sa'yo. Ito lang yung ginamit ko. Kasi, ito, sa akin to, umi-epekto sa akin to. Minsan, ilang beses na rin ako niligtas nito. So, pagka binabanatan ka, lalo na ng mga long range na physical attack, just like sniper or mga Sin X na mga naka-inbi, napopro sila. Yan. So, may oras ka para makatakas. Kasi sobrang squishy nga nitong build na to. So, kailangan mo ng mga paraan para makaiwas ka sa mga ganong damage. Okay? Next is Preldora. Sa mantle, Preldora yung gamit ko. Bakit Preldora? Actually, ito kasi ay mga unang build up ko ng cards nung professor pa ako. So, wala akong choice na pampadagdag ng damage sa mantle, kundi Preldora lang. Kasi, the rest ng mga nakita ko is for reduction na, just like this. So, pagka PBE or Donjons, ito yung madalas kong ginagamit yung dalawa. Hindi ko na nga lang siya ginawang level 15 kasi hindi ko na kailangan yung variable cast time na idagdag niya sa level 15. So, hindi na ako naghunt ng Preldora. Okay na sa akin yung int niya. Int lang naman yung hinabol ko talaga dito, and then yung magic reduction. Then, kapag ka nag-PvP naman ako, etong dalawang ginagamit ko. So, alam niyo na yan. Bakit itong dalawa? So, syempre, madalas tayo nakaka-encounter ng mga wizard na gumagamit ng Stormgust. At the same time, may mga wizard din na gumagamit ng Meteor Storm. So, ito yung gagamitin mo talaga. Para kahit papaano, mabawasan yung damage sa'yo ng mga kalaban mo. Next. Ayan. Kung mapapansin nyo, Berit dalawa. Actually, dati itong may Moonlight ako dito, yung libreng Moonlight. Kung nakakuha nyo yun, Moonlight yung nakalagay dito sa akin. Pero nung ginawa ko nga tong SP build, ayan na yung magiging build up ko dyan. So kung mapapansin nyo, yung Berit is may bigay na 6%. So level 50 na yan. Eto, kapag wala pa siyang kapag level 1 lang yung card or mababa pa yung level, 4% lang siya. Pero pag pinataas mo pa yan, kagaya nito, yan, nag 6%, 6% na yan. So, malaking bagay yan para sa build natin. Kasi yun nga, sabi ko nga, SP build tayo dito. Next is for accessories. Matic na to, accessories is rate card. Walang iba for damage para sa akin. Hindi ako nagamit ng Greatest General, hindi ako gumamit ng Mimic or iba pa. Kasi yung iba gumagamit pa ng Greatest General. Pero sa akin, subok ko na rate card talaga. Okay? Then, eto, pagka nag-PPVP ako, pinapalitan ko tong isa ng Smoky. Kasi, syempre, sabi ko nga, kailangan ko ng mga ways para makaiwas sa mga kalaban. Kasi, kailangan makaka-reposition ako kapag magkakasting ako ng mga skills ko. Kasi, sobrang squishy nga niya. Kailangan nasa ka lang, kiting ka lang lagi, nasa malayo ka lagi. So, kapag habulan, sobrang effective nito, Smoky, te-teleport lang ako palayo, then mag-hide ako para makaiwas ako sa kalaban. Okay? Next, sa aking headgear. So, sa headgear, actually, 2 cramp yan dati. So, ngayon, ang ginawa ko na lang, nung nakakuha na ako ng Illusion Pero, pinalitan ko na yung isang cramp.
nilagay ko na lang isang Illusion Pyro. And then, Cramp. Actually, ito, optional lang to. Kayo, depende sa inyo. Kasi pwede naman kayong magdalawang Cramp. Additional 50 sa Magic Attack yon or Physical Attack. Pero ang hinabol ko kasi dito is yung Magic Damage 2%. Which is, tataas pa to kapag pina-level ko pa. Pero sa ngayon, hindi pa. So, okay lang sa akin. Okay na sa akin to muna sa... Okay na muna sa akin tong ganito. Okay. So, next is Goblin Leader Puppet. Ayan, matik na naman yan. So, nakukuha to sa mga guild events, sa mga, anong tawag doon? Yung Puppet Card Album. So, kung kayang makadalwa, much better, dalawa. Pero sa akin ngayon, wala pa akong nakukuha. Okay, so, next, itong Baby Pacifier. So, nabibili lang to sa, Blue Fragment Shop. So, yan. Siyempre, papakunat din. And then, SP. Okay. Same lang yan, dalawa. Next is itong Deviling Puppet. So, actually, mali din. Hindi naman din mali. Pero pang PvP din naman siya. Pero much better sana kung inuna kong gawing dalawang Goblin Leader Puppet sana. Para damay na pati PvE. Kasi medium enemies yan. Damage to medium enemies. Pero syempre, sabi ko nga, kahit papano kailangan ko ng reduction, damage reduction kasi sobrang lambot niya. Okay, so okay na tayo dyan. Cards. Enchant. Okay, sa enchant, matik na naman yan. Kunin nyo lang lagi is kung merong superior attack. So dito sa headgear, tingnan nyo dito kung merong superior attack, okay yan. And then, kung saswertihin kayo, kung merong ignore MDEP, much better. Mas maganda yon. Then, dito sa akin, isa, ano bang nasa akin dito? Actually, meron ako dito PBE technique. Yan, may PBE technique ako dito. Pero, wala naman siyang pang PvP. So, ang ginagamit ko na lang dito is yung, ito, pagka nag-PvP ako. Ignore MDEP. And at the same time, sabi ko nga, kailangan ko ng SP. Ayan. SP. So, yan, dalawang SP yan. Kagaya nito, dito sa aking mouth, meron ako ditong max SP. Ayan, ito, ginagamit ko to. Minsan pinapalitan ko siya nito. Ayan, PBE. So, okay din naman to pag PBE. And then yan, may PBE technique din ako. Pero kapag PBP ako, yung max SP ang ginagamit ko kasi walang PBP technique dito. So, syempre, dito lang ako kukuha ng damage. Dahil sabi ko nga, SP build tayo. Okay? Next is for armor. Meron ako tatlo dito. Some PBE technique. Just like that. And then, meron akong bit boost. So, vitality boost. Mati, HP. So, kailangan nyo rin yan. Kung makakakuha pa kayo ng iba, just like this counter crit. Actually, may counter crit yata ako dito. Ayan, crit rest. Ito. Ayan. Okay din to. Okay din siya. Pero, ang sabi nila, mas maganda daw talaga vitality boost. Pampataas ng HP. Sila ka ng dagdag niya. And then, may healing taken pa. So, kung mapapataas niya yung vitality boost, much better. Okay? And then, weapon, matik na naman yan, magic boon, kung ano pa yung, magic boon lang naman talaga, wala nang iba. Then, swerte, kung makakakuha pa kayo niya, mga magic attack, ayan. Okay, then, mantle, ganun din, magic, vitality boost lang din sa akin. Hindi na ako kumuha ng iba nung anti-magic damage or such, hindi na ako kumuha niyan. Vitality boost lang. Alam, medyo mababa pa yung level, hindi ko pa napapa-level yun. Accessories, magic boon din. Ayan, magic boon. And then, dito, kumukuha pa ako dito. Alam ko, meron ako magic boon dito. Ayan. May magic boon ako dito. Okay. Next is dito sa mga accessories pa. Ito, backware. Teka. Okay, dito may PvP technique dito. Pero kung ayan, meron ako dito. Kaya lang, mababa pa to actually level 3 lang, pero goods na rin. Minsan pinagpapalit-palit ko na lang siya. And then ito,
PBE technique dito sa ating ang costume. Dito madami, meron din ako ditong improve superior magic attack. Actually wala pa akong maganda ditong mapapalitan. Yan lang talaga, wala pang iba. Ayan, nawala na yung ano ko meron ako dito dating Ignore MDEP. So, ayan na lang muna. Kasi naghahanap pa ako hindi pa ako hindi pa ako binebuena sa enchant. Okay. So, tapos na tayo sa enchant and then ano pa ba? Refinement, Divine Armament, Card Enhance, Matic na yan. Okay, so dito naman tayo sa mount. So sa mount, dito sa traits, kung mapapansin nyo, ang madalas kong pinapataas dito is tong Brave and then tong Charisma. Kasi ang bigay niya is magic attack and then magic damage. So yun lang. Kung kaya nyo pataasin yung dalawang yan, much better. Huwag nyong intindihin tong iba. Kasi magugulo yung ano. Kasi random yan eh. So magugulo yung build up nyo. So much better mag-focus kayo dito sa dalawa. Pwedeng isa. Kung gusto nyo, magic attack lang or magic damage lang. It's up to you. Pero ako, ang ginawa ko kasi, dalawa. Ayan. And then, yan. Madalas na nagkakatalo dito talaga sa equips. So, para sa akin, since damage dealer nga ako, ito yung talagang pinukusan ko itong dalawa. Although, naglagay din ako dito at papano. Ito sa protector barding. Kasi, ito yung mga una-unang runs ko. Dito agad ako naglagay. Which is para sa akin parang medyo mali. Dapat pala itong inuna ko. So, hindi ko na ito dinagtagan. Itong nasa baba, itong protector barding. Inuna ko na itong nasa taas. So, kung mapapansin nyo, parehas na yan level 39. And then, napakalaki na nung kailangan para mag-level yan. So, 364 pieces na to. 45% pa lang. So, medyo malayo-layo pa bago ko ma-breakthrough yan. Pero, magpa-progress din naman kahit papano. Bakit ito? Kasi, kung mapapansin nyo, para ano to for PvP talaga, for PvP purposes to. So, kung mapapansin nyo to, itong Dexterity Barding, PvP damage reduction is 340. Sobrang, ang laki na yan sa level 39. And then, may dagdag pa rin siyang magic damage and magic attack. So, yun. Since damage dealer nga tayo, kailangan natin yan. Dito naman sa Sturdy Barding, ito naman yung damage din. PvP damage bonus, 340. Laki niyan. And then, yung mga nasa taas niyang stats is for defense na. Like PDEP, MDEP, max HP, and P damage, magic damage reduction. Sa mga gustong mag-build up ng high damage wizard, much better ito yung kunin nyo talaga. Okay, next, pet. So sa pet, madalas dalawa lang yung ginagamit ko talaga. Matic na to, Squidjet. So tip lang sa mga gumagamit ng Squidjet, kung kulang kayo dun sa pouring coin, i-level 3 nyo lang para dito. Ayan, kailangan nyo to. Additional 20% more damage kapag nagpapalit kayo ng pet. So, kunwari, namatay yung isa nyong pet and then kukunin nyo si Squidjet. Pagkapalit niya kay Squidjet, bibigyan kanya ng 20% additional magic damage for 10 seconds. So, ang laking bagay nun. At the same time, pag kinaspa niya yung skill niya, additional 15% pa yan. So, 35% agad yon. And then, meron pa siyang additional 20% kapag na-level 5 mo pa siya. So, kung gusto niyo mag-focus sa damage, i-level 5 niyo to. Kunin niyo yan. Ako kasi, binabalance ko tong dalawa. Kasi, gusto ko ding mapataas yung level ng Child of Earth. Kasi sabi ko nga, napakalambot nito. So, kailangan ko ng kunat. Okay? Next is Feathers. Feathers, matic na to. Matic na yan. Alam nyo na yan. Ravens are, ginawa ko. So, Violet. Ang Violet ko ay Int, yung Fate. And then, the rest na pan-damage, yan, kunin nyo yan. Then, kung hinahanap nyo yung aking Light and Dark, dito siya nakalagay. Ayan. So, mababa pa kasi
Hindi talaga ako hindi ako nag-iinvest sa napapag-iwanan na nga yung feathers ko at sa totoo lang. Ayan, light and dark ko level 5 lang, and then defense, and then truth. Truth kasi magic damage and magic attack yan. So mahirap ipa-level ang truth kasi wala kayong pagkukuhanan ng truth kundi dito lang. Yan. Ito. 90. Diyan lang kayo makakakuha ng truth. Which is, pwede naman, kung gusto nyo, gawin nyo ganito. Kung marami kayong gold coins or may mga extra kayo just like this guild contribution, kunin nyo yung mga gantong purple box and then tunawin nyo. And then yung pag tinunaw nyo, ibili nyo nito para makuha nyo yung truth. Pero ako kasi hindi. Yung ginagawa ko, pinapataas ko yung aking page, yung kulay violet. Ito. Yan, level 20 na siya. Pero ewan ko, depende. Siguro pagka napa level 20 ko na lahat yan, baka mag-stop muna ako and then mag-focus ako sa truth. Okay? Next is medals. So, matik na to. Medals yan lang naman. Bravery para sa magic attack and then wisdom for magic damage. Yun lang. Kung gusto nyo magpakunat, maglagay kayo ng mga ganyan. Ay, sorry. Ito pala. Medal of Charm. And then, Medal of Tempest. Yan lang. Wag kayong maglalagay nitong dalawang to. Bakit? Kasi pang pet to. Kung mababasa nyo, this medal only affects pet. So, wag kayong maglalagay nyan. Wala kayong mapapala dyan. Okay? Okay, I think that's it. Wala na namang iba. Kung may nakalimutan man ako, sabihin nyo na lang sa comment section. Konting damage test lang, pakita ko sa inyo. So, yung huling video na ginawa ko about dito is medyo ilang weeks na yung nakalipas nun. So, medyo nag-progress na yung character ko. So, test damage tayo. Okay. So, skills ko, Meteor, Storm Gust. And then, syempre, ang gagamitin nating kalaban is si Edgar. Kasi yun yung kontra sa kanya. So, si Edgar ay Fire Large Brute. So, ayan. Damage test tayo. Ayan, nagpo 4M yan. Parang bumaba. Ay, oh, I see. Bumaba siya kasi, alam ko na. Actually, dapat mataas na to. Pero dahil nga gumamit ako ng, naka-Dracula card ako ngayon, yun lang yung bigay niya, magic damage 4%. Pero bakit hydran laman ito? Mali pala ako ng card, sorry. Search fruit to Teka. Ayun, mali pala ako ng cards. Kaya pala hina ng damage ko. Ayan, large brute. Okay. Large brute tayo. There you go. Ayan. So, kung mapapansin nyo yung difference no, nagpalit lang ako ng card. Yan ang kahalagahan talaga ng mga element and race and size cards. So, yun. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. And then, sa mga gusto pang magtanong, comment lang kayo. Then, sana masagot ko. Okay? Thank you. Bye.